Hi, good morning, church. Magandang umaga po, ICOC Quezon City South Sector at sa lahat po ng mga kapatid natin, mga kapamilya, mga kaibigan, nakasama natin ngayong umaga. Good morning po and thank you for joining us sa ating worship service ng ICOC Quezon City South Sector. Special welcome po sa lahat ng mga friends and family members na kasama natin ngayong umaga. Yok, all the way from Cebu, joining us this morning. So welcome, Yok. At sa mga friends ni Tito Jeric, I don't know kung nandito na sina attorney, but welcome sa inyo. Thank you for joining us sa ating worship service ngayong umaga. Balikan ko lang po muna yung announcements ni Madam Vicky Morales kanina. Balikan ko lang yung mga announcements na sinare kanina ni Ate Joyly. Again po, today po yung deadline ng ating SMC or Special Mission Contribution. And kung yung update po ni Ate Joyly kanina ay nasa 105% tayo, I think mas tumaas na yung ating percentage right now. And kung nakita nyo po na 66% pa lang yung percentage ng seniors ministry. I think they already hit also the 100% ng kinalang SC goal. So lahat po ng ministry natin was able to hit na their SMC goal from the seniors ministry hanggang campus ministry. And personally po, I would like to say thank you po sa lahat ng mga nagdasal, nag-prepare, even those people who really fasted for our SMC. So maraming salamat po. And by the way po, if you would like to check the status po of your giving, you can always approach our masisipag na FinCom sa likod to check our giving, especially our SMC. Also next week po, we'll have ministry devotionals. And for our Sunday worship service next week, it will be a yes-led service again. So again, yung mga kapatid po natin from the youth, from involved, and from the singles ministry, sila po yung magiging in charge sa ating service next week. And it will be a special service because that will be a Mother's Day service ng Quezon City South Sector. And ako po personally, very excited po ako kasi my parents all the way from Oriental Mindoro might attend our service next week. So na-excite po ako kasi especially because that's a Mother's Day service. So for the first time, my mother all the way from Oriental Mindoro ay makaka-fellowship po ang ating simbahan at makaka-attend pa ng Mother's Day service. So I'm very excited about it. And heads up rin lang po, this month of May, we have 5 Sundays. So 5 po yung linggo ng May. And on the 5th Sunday po, that's May 31, we're thinking po of having a sports/family day service ng Quezon City South Sector. So we're planning po. So I'm excited po for this because makikita na po natin yung mga backhand and forehand smash attacks ni Kuya Ramel sa table tennis. And makikita, hindi pala. At makikita na natin yung mga fadeaway shots ni Kuya Ben Barutilla sa basketball. So nakaka-excite po itong ating sports/family day service. Sana po matuloy kasi pinapagplanuhan pa lang po natin. And this is exciting po kasi parang we don't do this often as a sector, yung family and sports service. So just in case po na meron kayong mga suggestions sa venue, sa setup, sa committee, please let us know and the special events group also know about if you have any suggestions. Ayan. Grabe, for the first time, I just want to say na for the first time po na nakapag-preach ako na may LED. So it makes me very excited for the first time may LED ang Matrix. But more than that po, I'm excited to preach today, not only because the lesson po that I'll be sharing this morning is something po that I learned from my quiet time this week. So yung isi-share ko po na lesson this morning actually came from my quiet time this week. And excited po ako to share that also because medyo personal po yung isi-share ko na lesson ngayong umaga. And it's about healing. Yan. It's about healing. 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 O sa Tagalog, paghilom o kagalingan. So, hinanap ko talaga yung Tagalog ng healing. Akala ko wish. Pero ang Tagalog pala ng healing ay paghilom o kagalingan. Galing, no? So, naniniwala po ako na lahat tayo, kapag tayo ay nasaktan o nasugatan, physical man yan or emotional or even spiritual, dumadaan po tayo sa iba't ibang proseso ng healing or paghilom. Minsan, mabilis yung healing, minsan naman mabagal. At minsan rin, merong mga naiiwang kirot. Kaya yung paghilom parang medyo tumatagal. As someone po na very amateur pa rin when it comes to processing my own pain, ramdam ko po na minsan yung healing ay hindi talaga siya instant. Sana instant yung healing. Kaya lang po yung healing o yung paghilom, hindi po siya instant. Hindi po siya mabilisan. And so my question for all of us right now, mga kapatid, is, ikaw ba? Is there an area also in your life where healing feels slower than you hope? Is there an area in your life where healing feels slower than you hope?
Meron rin bang kirot o sakit sa iyong puso at damdamin that is taking longer to heal than you're expecting? Kirot na akala nyo you'd be over by now or akala nyo tapos na, naka-move on ka na, okay ka na, pero every now and then, bumabalik-balik pa. Maybe there's a prayer you've been praying for months already or even years, pero hanggang ngayon parang wala pa ring response from God. Maybe you have a struggle that looks healed on the outside, pero ang sakit pa pala deep inside. And minsan marirealize mo, hindi na yung struggle actually masakit Parang mas masakit na yung thought na hanggang ngayon, nasa proseso ka pa rin ng healing. Minsan parang mas sakit, hindi na masakit yung struggle mismo, parang mas masakit na yung proseso at yung tagal ng proseso ng pag-heal. Is there an area in your life, mga kapatid, where healing or redemption feels slower than you expected? Hindi po ako psychiatrist. Disclaimer, hindi po ako psychiatrist. Hindi rin po ako expert pagdating sa mga ganitong subject of healing. And if you're interested po to learn more about healing, we're grateful because we have a ministry called ICOC Beacon that focuses on mental health. And by the way, did you know na yung buwan po ng Mayo is actually recognized as Mental Health Awareness Month. Yung May po is recognized as Mental Health Awareness Month. So again, if you're interested po to learn more about healing, yung ICOC Beacon po, they have programs like Recovery Journey na thrice na ating nagawa sa ating region. And programs like Recovery Journey, it really talk about healing in a deeper and very personal and guided way. At sobrang thankful po tayo kasi isa sa mga key people ng ICOC Beacon ay nasa sector natin. Walang iba kundi si Kuya Romel, hindi pala, si Ate Faye. Walang iba kundi si Ate Faye kasi. So we're grateful because one of the key people ng ICOC Beacon ay nasa sector natin, si Ate Faye Casis. So again po, hindi po expert to talk about healing in a deeper and guided way like ICOC Beacon do. But as someone po who experienced pain that stays, someone who experienced pain that lingers, as someone na may mga pinoproseso pa rin mga kirot sa aking puso, my goal this morning is to just share some of the things that I've been learning personally when it comes to healing that is still ongoing. So the title po of our lesson this morning is simply, Where Healing Feels Slow. So bago tayo magpatuloy, let's go to God in a word of prayer. Let's pray. Panginoon, it's just I feel humbled and privileged, Father God, to even talk to in front of your people, Father God. It's as if I'm doing better than them. It's as if I have better convictions or deeper faith than them, Father God. And standing before your people, even before you, Father God, it just humbles my heart. And it makes me feel small, Father God. And grateful as well that despite who I am before you, or yung despite yung mga bagay na ako or hindi ako, Panginoon, you have been using me, Father, to represent you and talk to your people, even talk to myself, God. And I'm just grateful that you have given us this opportunity. I am grateful that we have a relationship with you and we have a relationship with one another. If not because of that, wala kaming mga ganitong pagkakataon. And I pray, God, na we just take advantage of these opportunities to grow in our relationship with you and our relationship with one another, Father God. Because the very purpose why we're doing this is to really understand how much you love us and how much you're caring for us, Panginoon. And sana po yun po yung makita talaga namin ngayong umaga. Pray that you be with me as I preach your word. Gamitin niyo po ako, Ama, despite my many weaknesses. And I know that your words are powerful, but I am not. But I know that your words will land in our hearts and it will give us direction, motivation, and inspiration, Panginoon. Maraming salamat po. I pray all these things in Jesus' name. Amen. Again po, the title of our lesson this morning is Where Healing Feels Slow, o sa Tagalog, kung saan parang mabagal ang paghihilom. Ayan, talagang tinagalog natin yan. So let's open our Bibles and let's read Psalm 13 verses 1 to 2. Sabi sa Psalm 13, verse 1 to 2, How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? Sa Tagalog po, sabi doon, hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilimutin? Gaano katagal kang magtatago sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso ko'y gabit araw titiisin? Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin?
Grabe yung pinapagdaanan ni David dito no, sa psalm na binasa natin. But a short background lang po of this psalm that we have just read. This psalm po that we have just read is an example of a lament psalm. It's an example of a lament psalm. O sa Tagalog, panaghoy o daing. Uri po siya ng panalangin in the book of Psalms kung saan yung psalmist, particularly si David, dito sa Psalm 13, is pouring out his pain. Yan. Pinupour out ni David yung pain niya, yung struggle niya, yung confusion niya kay God, instead of hiding it. So, pwede pala yun, no? Pwede pala yun. Pwede pala nating ibuhos kay God yung ating mga hinanakit, yung ating mga hinaing sa buhay, yung mga sama ng loob natin sa buhay, yung mga dalamhati natin. Pwede pala natin siyang i-pour out kay God instead of hiding it or pretending na wala naman ito God, ganyan. So it's okay. Because David himself, that's what he did. He poured out his lament kay God. And yung Psalm 13 po, it's not a polished or a happy prayer. It's not a polished or a happy prayer. Bakit ko siya na-share? Minsan kasi when we pray, minsan conscious tayo na we want our prayers to be polished. We want our prayers to be a happy prayer. Especially those people na nag-pray in front or nag-speak in front. Sometimes meron tayong temptation to have a polished prayer or to have a happy prayer. But Psalm 13 is not like that. Yung binasa po nating Psalm, it's raw, it's real, and it's a very personal prayer ni David kay God. And according po sa mga commentaries na nabasa ko, David wrote Psalm 13 daw during a season of deep distress. So ganyan palang itsura kapag we are in deep distress. So sinulat daw ni David during the time when he was in the season of deep distress. So isinulat ito ni David sa mga panahong ang heavy ng kanyang nararamdaman. Most likely, sinulat niya ito habang hinahunting daw siya ni King Saul. While David is living in uncertainty and danger. While he was carrying emotional and spiritual exhaustion. And from the scripture that we have just read, we'll see na mukhang matagal nang ini-struggle ito ni David. Mukhang matagal-tagal na niya itong struggle. Mukhang matagal na siyang nahihirapan. Sabi nga niya, "How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart?" Yung paulit-ulit na sinasabi ni David na how long, God, gaano ba katagal? It's enough for us to say na yung pain talaga na pinapagdaanan dito ni David ay hindi kakarating lang or at the moment. It was a season of pain. It seems like yung pain na pinapagdaanan dito ni David ay wala pa ring solusyon, wala pa ring kasagutan. It was an ongoing pain and he longs for healing. David is coming from a place where healing or redemption feels very slow. And we know David, kilala natin si David. David, he's the man after God's own heart. David knew God, he trusted God, but in that moment, parang hindi nagmamatch yung kanyang pagkakakilala kay God at yung nangyayari sa kanyang reality. And so he verbalized his pain kay God. Sabi niya, "How long, Lord? How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart?" When I was doing po this lesson, naisip ko lang, kung ikaw ba si David, kapatid? Yan. Kaya pa next nga po. Yan. Kung ikaw si David, kapatid, if you could put your pain into words before God, what would you say? For example, ikaw si David right now. If you could put your pain into words before God, what would you say? If you were to voice out your lament kay God, what would it be? Kung sasabihin mo kay God yung mga katagang, "Hanggang kailan, Lord?" ... Ano yung magiging kasunod? "Lord, ready na po ako magka-relationship, ready na magka-relationship, pero ba't hindi pa rin dumarating yung relationship? Lord, lahat ng friends ko yung mga asawa na, pero wala pa rin akong boyfriend or girlfriend. Or Lord, lahat ng friends ko may mga anak na, pero kami wala pa rin." That's my lament. Yun yung lament ko kay God. Parang, God, ang gwapo-gwapo ko naman. Ang ganda ng asawa ko, hindi na kami kawalan sa heritage, sa itsura ng mga Pilipino. Pero God, bakit wala pa rin kaming anak? Hanggang kailan kayo maghihintay, God? Or probably yung lament mo would be, "Lord, hanggang kailan kayo magiging ganito yung pamilya ko? Hanggang kailan kayo magiging ganito yung pamilya namin? Parang never na kami magkakasundong pamilya."
Or Lord, kailan mo ibibigay yung breakthrough ko? Kailan mo ibibigay yung pinangako mong promotion sa office? Lord, hanggang kailan ko maghihintay para maging stable ako financially? Lord, kailan ko kayo ulit mararamdaman yung closeness natin? Kasi I feel like you're very distant and that you don't even care sa buhay ko. Kung ibubuhos mo yung lament mo o yung hinaing mo o yung hinagpis mo kay God, what would it be? Si David, he poured out his lament kay God, and sa Psalm na binasa natin, makikita natin kung saan nga ba nagmumula si David. We'll see the layers of pain ni David from his prayers. When he said, "How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me?" I think David, he's struggling or he's been struggling with being distant with God. He's been struggling with spiritual distance kay God. Kilala naman ni God, o kilala naman ni David si God. He's experienced God before. He's seen God move in his life. Tinalo ka nila si Goliath eh. So marami experiences si David with God. But at that moment, pakiramdam ni David, God is absent. God is silent. God is distant. How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? Can you relate sa mga hinagpis ni David? Nakaka-relate ba kasi mga hinagpis ni David? Yung tipong parang kinalimutan ka na ni God. Yung tipong parang hindi na nagpapakita si God sa iyo. Na you pray naman, but you feel unheard or unnoticed. Na you worship naman, you sing naman, but I still feel nothing. Parang hindi ako makakonect. You show up, but you still feel disconnected. Probably right now, habang nakaupo kayo listening, this has been your struggle. This has been your question na how long, Lord, gaano mo katagal akong kakalimutan? How long will you hide your face from me? And that's also my question for all of us right now, mga kapatid. Where in your life does it feel like God is not showing up the way you hope? Sang area ng buhay mo, pakaramdam mo na parang very distant si God or very absent si God. Maybe in your marriage, may pinagdadaanan kayo and you've been praying for a better relationship with your spouse, you've been praying for reconciliation, pero parang hindi nyo ma-achieve. God, nasaan ka sa marriage namin? Maybe in your family, may mga pinapagdaanan kayo, you've been praying for peace, for serenity talaga, no? You've been praying for better communication with your family, pero parang walang nangyayari sa pamilya. Maybe in your desires in life, you've been waiting, you've been hoping, you've been trusting, pero hanggang ngayon, hindi pa rin binibigay ni God yung mga desires mo sa buhay. Or maybe in your struggles, may mga bagay na paulit-ulit mong pinapaglabanan. Maybe a sin, a repetitive sin. And you've been asking God to help you overcome. Pero parang, God, absent ka ba? Parang hindi mo na ako tinutulungan. Or maybe in your faith. Dati ang lapit-lapit mo kay God, ang saya-saya ng quiet time mo, ang daming highlighter, nag-highlight ka pa ng Bible mo. Pero ngayon parang tahimik sa God sa buhay mo. It seems like God is hiding His face away from you. And then David also mentioned, "How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart?" Aside from feeling spiritually distant kay God, David is also mentally exhausted. Parang mentally exhausted na si David. God, gaano ba katagal ako makikipagbuno sa aking thoughts? Ang dami siguro mga tanong at agam-agam ni David na nire-wrestle niya with God and he felt really exhausted. And probably, we can relate or we've been there also. Marami tayong mga tanong, marami tayong mga agam-agam na hanggang ngayon, wala pa rin malino na kasagutan na, God, bakit? Thoughts na paulit-ulit tumatakbo sa mind natin. Na, God, bakit nangyari ito? God, ba't nangyayari ito? When will this end? God, are you even listening to me? Did I do something wrong? We're mentally exhausted because our questions remain unanswered. Share ko lang po, isa sa mga unanswered questions ko talaga, isa sa mga marami kong unanswered questions, o paulit-ulit kong nire-wrestle kay God, is the concept of unwanted pregnancy. That's one of my unanswered questions. Na parang, meron palang unwanted pregnancy, God. I mean, God, eto kami, God, hello, we're here. Pero bakit ang binibigyan mo ng anak ay yung mga hindi financially capable? Yaman naman na masyado no, kung baka financially capable. Wow, my God, wow, yaman. Yaman na. Pero that's one of my unanswered questions sa buhay na parang, God, ito po, we're so willing to take good care of our own children. And in a way, we are financially capable.
Bakit binibigay mo sa mga hindi kaya mag-provide sa kanilang mga anak? Or bakit mo binibigay sa mga taong ipapa-abort rin lang yung kanilang mga anak kasi they don't feel ready having their own kids? Eh God, eto na kami oh. So ito pa yung mga paulit-ulit kong tanong sa buhay. And the hardest part is, this question or these thoughts don't just come once. Hindi lang siya isang beses or one time, big time na tanong. Paulit-ulit niya akong ibabother. And minsan, akala ko alam ko na yung sagot, pero hindi pa pala. The questions stay. They repeat. At pinapagod niya ako. Eh, hindi lang physically, but even mentally. Kasi nakakapagod mag-isip. Nakakapagod mag-justify. Minsan nakakapagod ipaglaban si God sa thoughts ko. And that's really tiring. And minsan naisip ko, that's what makes healing feel slow sometimes. Siguro kaya, yun yung rason kung bakit mabagal yung healing o paghilom. Because the struggle is not just external, it's internal. It's mental battle. Kahit nagda-drive ka, kahit kumakain ka, biglang, bakit nga ba hindi kami binibigay ni God? It's really tiring. Ikaw ba kapatid? What questions do you keep asking God? Ano yung mga katanungan na you keep on asking God but still have no answers to? Ano yung mga tanong mo kay God na parang hanggang ngayon wala pa rin kasagutan? Maybe it's losing a loved one. Na God, bakit mo naman kinuha yung aking magulang? Hindi pa ako ready. Or maybe a situation that didn't go the way you prepared for or prayed for. Or maybe it's something personal. It's like a struggle na parang, God, bakit ito yung cross na binigay mo sa akin? Ba't ang dali-dali ng cross nila? Akin ito yung cross na binigay mo. Or a failure or a mistake that you've done. Ano-ano yung mga tanong mo kay God na parang hanggang ngayon wala pa rin kasagutan? If you have this kind of questions, David also experienced that. And he knows what we're going through. Nakaka-relate si David sa atin. He also felt spiritually distant and emotionally exhausted. However, this is very interesting because if you keep on reading his lament psalm, kung babasahin natin yung buong lament psalm ni David sa Psalm 13, sa kabila ng kanyang mga panaghoy, sa kabila ng kanyang mga hinanaing or hinanakit or pain in his life, ito yung sabi niya sa verse 5 hanggang verse 6. Sabi niya sa verse 5, "But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise, for He has been good to me." Sa Tagalog, mas masarap yung Tagalog eh. Nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Nagagalak ako dahil ako'y ililigtas. O Yahweh, ikay aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Wait, David. Wait lang. Parang that escalated naman agad quickly. Parang ang bilis naman ng pangyayari, David. Parang sa verse 1 and 2, parang ang dami-dami mong reklamo kay God. Tapos all of a sudden sa verse 5 and 6, bigla ka ng kakanta kay God. Parang, ano ba, parang may ADHD ata rin si David. No? Parang galit, tapos biglang, kakantahan kita, God. Parang, when I was reading this, parang naisip ko, parang kang nasa sinihan, tapos nag-CR ka lang, tapos pagbalik mo, iba na yung napapanood. No? Parang ganito yung ginagawa ni David. No? Parang bakit all of a sudden, nagkaroon ng shift si David from, "How long, Lord, will you forget me forever?" to, "But I trust in your unfailing love. I will sing the Lord's praise, for He has been good to me." Bakit niya ito nasabi? Nagbago ba yung sitwasyon niya nang hindi natin nalalaman? Baka merong sa verses 3.4, may pagbabago ng sitwasyon. Parang wala naman. Parang wala naman change of situation. Hindi na ba siya tinutugis ni Saul? No, he's still on the run. Hinahunting pa na siya ni Saul. Nasagot na ba yung mga tanong niya sa buhay? Parang hindi rin naman. But what changed? Ano yung nagbago kay David? Anong nangyari? I think what changed is yung perspective ni David. Nagbago yung perspective ni David. Nagkaroon ng shift or pagbabago the way David saw God and the way he saw his situation. From the pain na hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilimutin, gaano katagal kang magtatago sa akin, to celebrating, "O Yahweh, ikaw ay aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan." Interesting to mga kapatid. Amazing. Amazing. When I was reading these verses, nakita ko lang po na itong lament psalm ni David sa Psalm 13, he's really teaching us, or this psalm is really teaching us something very important when it comes to healing and redemption. Nakita ko lang po dito mga kapatid that, nakikita nyo ba? Sana nakikita nyo. Kasi nakita ko to sa Psalm. Nakikita nyo ba? Nakita ko po sa Psalm 13 na healing is not always the removal of pain. Sometimes, healing is the renewal of trust, even while the pain is still there.
Yung paghilom ay hindi laging pagtanggal ni God sa kirot o hapdi na ating nararamdaman. Minsan yung paghilom ay yung simpleng desisyon na magtitiwala tayong muli sa Kanya kahit yung sakit ay patuloy pa rin nating nararanasan. I think that's what healing is, at least based on Psalm 13. Because again, looking at David's story, wala naman nagbago sa sitwasyon ni David. Wala pa rin naman siyang breakthrough, at least during that time. Wala pa rin resolution, hindi pa rin naman tapos yung kanyang problema. Pero nagkaroon ng shift sa puso ni David kasi naiintindihan niya that healing is about trusting God again. That healing is about rejoicing in God's salvation again, even while the pain is still there. And I think mga kapatid, that's the kind of feeling na gustong ibigay sa ating lahat ni God. That's the kind of feeling na gustong ibigay sa ating lahat ni God. Hindi yung instant relief lang na parang pinahiran ka lang ng Vicks Vaporub. I don't think that's the kind of feeling na binibigay sa atin ni God na parang, okay, instant relief, soothing. God gives us not just an instant relief, but a deeper kind of restoration. And I think that's what healing is. Now we still carry the pain, but it no longer controls us. May pain pa rin, but it no longer controls us. Now we still have a lot of questions, but we choose to trust anyway. Now we're still in that painful process, but we're no longer hopeless. That's the kind of feeling na gusto ni God para sa ating lahat. Not just changing our situation, but helping us anchor our heart once again sa Kanya kahit hindi pa nagbabago yung mga sitwasyon natin. And maybe, tulad ko, some of us ay nandito sa posisyon na yun ngayon. Na God, hindi pa rin tinatanggal ni God yung pain in our hearts. Healing is still ongoing. But God is inviting all of us to trust Him again, to believe in Him again, to stay with Him again, even in the process of waiting. I want to share po that I'm grateful to God because, water muna tayo. And I want to share po that I'm grateful to God because I still carry the pain of longing to have our own children. Yan, nandyan pa rin yung kirot ng paghihintay. I still cry. May mga times na nagdadrive pa, bilang na ako may iyak. I still cry. I still have moments of silence. I still have a lot of questions in life. But I can say po with faith that the pain no longer controls me the way it did to me before. And I can say also that with faith, that Satan can't use this pain anymore to separate me from God. I can say that with faith. And I'm not saying this because, wow, awesome naman talaga ni Chris. Napaka-awesome naman talaga ni Chris Bo. I'm not saying this because, wow. I'm saying this because it's a decision I make daily to trust God, even in the presence of pain. Meron pa akong favorite na song, sabi sa lyrics, if this has been a test, I cannot see the reason, but maybe knowing I don't know is part of getting through. I try to do what's best, and faith has made it easy to see the best thing I can do is put my trust in you. For you, talagang makatiis eh. Kantahin ko na nga lang. For you know better than I, you know the way. I've let go the need to know why. For you know better than I. Wow. Wala nagong. Okay. I love this song. Gusto ko tong song na to kasi parang kwento siya ng buhay ko. Na parang, sabi doon, maybe knowing I don't know is part of getting through. Minsan, I just don't need to know the answer. I just need to trust God. And it's part of getting through. Quezon City, South Sector, Families and Friends, tulad nung lyrics nung song, sorry talaga, parang nag-bother. Kinanta ko talaga, naka-live tayo, kinanta ko talaga. Pagpasensya nyo na lang po. Pero, bothered pa rin, no? Okay, healing. Tulad nung lyrics mo nung song, and just like David sa Psalm 13, we can always pour out our lament kay God. We can always pour out our lament kay God. Pwede po natin ibuhos yung ating mga daing, yung ating mga dalamhati, yung ating mga panaghoy sa Diyos. Because that's the kind of relationship God wants from us. Real, raw, personal. Hindi yung polish, hindi yung happy lang lagi. God wants a real, raw, and personal relationship from us. And when we do that, let's also make that decision. Dapat pala ginano ko. Yan po yun. And while we do that, while we pour out our lament kay God, let's also make that decision to also put our trust in Him, to crave not just an instant relief, but long for God's restoration.
Also, gamitin po natin yung Psalm 30 as a reminder for all of us that we can still trust God even when we're still hurting. Na pwede pa rin tayo magtiwala kay God even when we're still hurting. That we can still choose faith even when we're still waiting. That we can still worship even when healing hasn't fully come. Gamitin po natin yung Psalm 30 as a reminder rin that God is not absent in our waiting. Hindi ini-ignore ni God yung mga prayers natin. He is not delaying without a purpose. He is working kahit hindi nakikita natin. He is moving kahit hindi natin nararamdaman. He is shaping something deeper in us that can only be formed through waiting. So Quezon City South Sector, don't give up on God. Let's not give up on God. Stay with Him. Trust Him. Keep bringing your heart to Him honestly, consistently, and fully. Because one day, we will all look back and realize na si God, He was actually faithful pala, even in the place where healing feels slow. So maraming salamat po sa pakikinig, and to God be the glory. Salamat po.